Maglakad ka lang kasi walang alog-alog ah. .com.ph Ilan na? Ano, ilang step na? 45. 100 nga. Koi yan, koi. Huh? Koi. Kita mo ba? Samahan niyo ulit kaming tuklasin ng sining, arkitektura at kasaysayan ng Simbahang Katoliko dito sa Batangas. So guys, tapos na tayo dito sa Simbahang Bato, Laurel, Batangas. So papunta na tayo ngayon ng Caleruega na Subo, Batangas. At nakabili kami rito ng 50 pesos na luya. It's from Laurel, Batangas to Caleruega na Subo, Batangas. Merong 7.1 kilometers. So papunta na tayo doon sa Nasugbu, Batangas. Mula sa tahimik at simpleng bayan ng Laurel, Batangas, isang hindi malilimutang paglalakbay ang aming naranasan ng aming marating ang Canyon Wood Laurel Road. Sa bawat kilometro ang daang ito, hindi ko mapigilang huminto at pagmasdan ang kagandahan ng kalikasan na tila hinubog ng panahon at pangangalaga. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumasalubong sa amin, kasabay ng mga punong kahoy na mistulang yumayakap sa daan. Ang liwanag ng araw ay dumadaloy sa mga sanga, nagbibigay ng kakaibang sining na bumabagay sa makipot ngunit maayos na kalsada. Sa bawat liko at burol, lumalabas ang mga tanawing hindi ko kayang palampasin. Ang mga luntiang kagubatan, matatayog na bundok at malalawak na taniman na sumasalamin sa likas na yaman ng Batangas. Sa isang sandali, tumigil kami upang namnamin ang tanawin. Ang katahimikan ng paligid, huni ng mga ibon at pagaspas ng mga dahon ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Hindi ko maiwasang hindi ito i-post sapagkat ang ganda ng Canyon Wood Laurel Road ay dapat makita ng iba. Ang lugar na ito ay isang perpektong paalala kung gaano kasimple ngunit kamangha-mangha ang ating bayan. Habang binabaybay namin ang daan patungong Nasugbu, Batangas, dala ko ang hindi matatawarang karanasan at alaala. Ang Canyon Wood Laurel Road ay hindi lamang isang daanan. Ito ay isang biyaheng puno ng inspirasyon, alaala at pagmamalaki para sa isang lugar na tunay nating ipagmamalaki. Doon tayo nang galing, no? Caleruega. So, nag-stop over kami dito dahil ang ganda ng view. Nasa bundok na ng bundok. Nasa tuktok na kami ng bundok eh. Mula sa arko ng Nasugbu, Batangas, patungo sa Caleruega Church, habang binabaybay ang daan, bumungad sa amin ang mga luntiang bukirin, matatayog na bundok at bughaw na kalangitan. Isang tanawing hindi mo pagsasawa ang titigan. Ang kalsada ay napapalibutan ng mga punong nagbibigay lilim at preskong simoy ng hangin. Sa bawat kilometro, nadarama ang katahimikan at payapang paligid na tila naghahanda sa amin para sa isang espiritual na karanasan. Hindi ko maiwasang kumuha ng mga larawan dahil bawat sulok ay may hatid na ganda. Sa wakas, nang marating namin ang Caleruega, dama namin ang biyaya ng lugar, tahimik, payapa at puno ng inspirasyon. Ang paglalakbay patungo rito ay isang paalala kung gaano kaganda ang kalikasan at kung paano ito nagbibigay ng kapanatagan sa ating puso. Okay guys, nandito na kami sa pangalawang destination namin. Yung, hindi ko ma-pronounce to eh. Ano to? Caleruega Chapel. Dinarayo to ng
Dinarayo to ng mga nagpapakasal, sabi, saka pilgrimage. So, tingnan natin kung anong meron dito sa loob. Ang parking dito, magkano parking? 40 pesos. 40 pesos, Parking, tapos 30 pesos. per head. 30 pesos per head. So, saan tayo? Pagpasok namin sa entrance ng Kalarwiga Church, agad na bumungad sa amin ang isang malawak na lugar na tila isang oasis ng katahimikan at kagandahan. Sa gitna, mayroong isang water fountain na nagsisilbing sentro ng lugar. Ang malamlam na tubig ay dahang-dahang umaagos, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ang paligid ay napapalibutan ng mga luntiang halaman, makulay na mga bulaklak at matatayog na puno na nag-aalok ng lilim at sariwang hangin sa bawat hakbang na ating ginagawa. Sa tabi ng fountain, matatanaw ang mga upuan at lamesa na yari sa semento, mga perpektong lugar upang magpahinga, magnilay o magdiwang ng mga masasayang sandali kasama ang pamilya o mga kaibigan. Sa kabila ng lahat, ang natural na ganda ng lugar, naroroon din ang makasaysayang gusali ng pang-administrasyon na inalay kay Our Lady of Manaoag, isang mahalagang simbolo ng pananampalataya at dedikasyon ng mga Dominican sa lugar na ito. Ito ang unang istrukturang makikita mo pagpasok ng complex. Taglay ang mga bakas ng Spanish Renaissance, ang gusaling pang-administrasyon na may pangalang hango sa original nitong inspirasyon na Caligüera. Pinapalamitan ito ng mga muyasik at inukit ang mga figura sa harapan nito, ang bahagyang natatago sa likod ng luntiang kagandahan ng kalikasan. Sa aming pagpasok, agad naming nasilayan ang mapayapang imahe ni Our Lady of Manaoag at ni Santo Domingo de Caligüera na tila'y nag-aanyaya sa bawat dumadalaw na mag-alay ng kanilang panalangin. Sa bawat sulok ng lugar, damang-dama ang yaman ng kasaysayan at pananampalataya. Sa gitna ng kahangahangang arkitekturang ito, tunay na mararamdaman ang katahimikan at kabanalan na nagdadala sa bawat isa sa isang malalim na pagninilay. Ito pong kandila namin, galing po ng Our Lady of Manaoag. Ginawa tong chapel na to para kay Our Lady of Manaoag. May malaking revolto doon sa taas, ay sa loob. Ito po, galing po ito Manaoag. Napapansin din namin ang mga elementong arkitektural na may malalim na impluwensyang Espanyol mula sa mga intricateng lighting fixtures sa mga detalyadong balostre at sa kahangahangang disenyo ng sahig. Sa bawat bahagi ng istruktura ay sumasailalim sa sining at kultura ng nakaraan na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Sa aming paglabas, sumunod lamang kami sa daloy ng mga tao na para bang inaakay kami patungo sa sunod na bahagi ng aming paglalakbay. Sa di kalayuan, aming nasilayan ng isang espesyal na lugar, isang panalangin na nakaukit sa bato, inaalay kay San Jose Terror of Demons, kasama ang kanyang makapangyarihang rebulto na tila nagbibigay ng kapanatagan at inspirasyon sa sinumang nagdarasal. Habang naglalakad, hindi maikakaila ang ganda ng tanawin sa paligid. Makikita ang maingat na isinasaayos na landscape, puno ng luntiang mga puno, makukulay na halaman, maririkit na orchids at mga bulaklak na waris sumasayaw sa ihip ng hangin. At sa malayo, aming natanaw ang kahanghangang kabundukan ng Mount Batulaw na mistulang nagbabantay sa mapayapang lugar na ito. Tunay ngang isang tanawin na nagpapasaya sa mata at nagbibigay ng kapayapaan sa puso.
sa paanan ng Dominican Step, namangha kami sa nakikita naming matarik na hagdan. Mahigit 100 baitang na aakyatin upang marating ang simbahan sa itaas. Para sa amin na may edad na, tila isang malaking hamon. Ngunit sabi nga, walang masama kung susubukan. Step na. 100 na. Dapat pagdating sa dulo may medics. Habang nakatingin kami sa taas, dama namin ang pangamba kung kakayanin pa ba namin ang pag-akyat. Kakayanin ko kaya to, tanong ko sa sarili. Sa kabila ng alinlangan, nagdesisyon kami umakyat. Dahan-dahan lang at nagdasal na sana'y makarating kami sa tuktok ng walang aberya. Dapat pagdating sa dulo may medics. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang bigat ng katawan at kirot sa tuhod. Sa bawat hingal at paghingal, tila lumalayo ang inaasam na tuktok. Ngunit habang unti-unting umaakyat, nagsimulang bumungad ang mga kagandahan sa paligid. Mga lungti ang halaman, makukulay na bulaklak at ang nakakamanghang tanawin ng kabundukan. Ang bawat pagod ay napalitan ng paghanga sa ganda ng nilikha ng Diyos. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, napansin namin ang isang nakaukit sa simentong hagdan. Close to nature, closer to God. Habang binabasa namin ito, lalong tumitibay ang aming loob. Sa bawat hakbang, hindi lang pala namin inaakyat ang hagdan, kundi lumalapit din kami sa Diyos. Tumatanda na. Hingal na. Pag tumatanda na, walang practice. Pero, may misa ka eh. Ito yung view sa taas. 90 step. Medics. Oh, meron pa oh. Sabi siya, may 10 pa dyan. 90. 100 step ka. In your eyes I see all my desire. We dance through Kasama si mama dito. Di mo kakit dito. love, we'll forever stay. Magkano? Ilan? Time is love in your tender embrace. May ano to, high blood. Like May a BP. melody time can't Oh my replace. God. Pero at least, pagdating mo dito, bawi. Of love forever and a day. Oh, darling, you're my shining star. In your love, I found who we are. Let every beat of love forever and a day. Oh, darling, you're my shining star. In your love, I found who we are. Let every beat. Sa wakas, narating namin ang pinakadulo ng hagdan, 133 hakbang lahat-lahat. Sa pagdating namin sa itaas, labis naming ikinatuwa na eksakto rin sa sandaling iyon ay may ginaganap na banal na misa. Habang nakikinig kami sa tinig ng pare, tila nawawala lahat ng pagod, napalitan ito ng isang pakiramdam ng kapayapaan at pasasalamat. Lumingon ako sa paligid,
ang matatayog na pine trees, makukulay na halaman at bulaklak at ang maringal na estatwa St. Michael Arcangel. Sa sandaling iyon, nadama ko ang tunay na katahimikan at kagandahan ng lugar. Ang paglalakbay namin ito ay higit pa sa pisikal na pagsubok. Isa itong espiritual na karanasan na nagturo sa amin na sa bawat hakbang ng buhay, gaano mang kahirap at kasakit, may naghihintay na kagandahan at biyaya kung tayo ay magpapatuloy at magtitiwala. Tunay nga, kung malapit sa kalikasan, mas lalong magiging malapit tayo sa Diyos. Ang kasaysayan ng Calarega Church. Sa malaparaisong bayan ng Nasugbu, Batangas, matatagpuan ang isang natatanging lugar na dinarayo ng mga deboto at turista. Ang Calarega Church na kilala rin bilang Transfiguration Chapel. Itinatag ito noong 1994 sa pangunguna ng mga Dominikanong pare na naglalayong lumikha ng isang tahimik at espiritual na lugar para sa pagninilay at panalangin. Ang simbahan ay ipinangalan mula sa bayan ng Calarega sa Espanya, ang lugar ng kapanganakan ni Santo Domingo de Guzman, ang nagtatag ng orden ng mga Dominikano. Dahil dito, isinakatuparan ang layunin na gawin isang santuaryo ang Calarega para sa mga nagnanais ng katahimikan at malalim na koneksyon sa Diyos. Bagaman walang tiyak na tala kung sino mismo ang arkitekto na nagdisenyo ng simbahan, makikita sa istruktura nito ang inspirasyon mula sa Spanish Renaissance architecture, isang estilo na nagtatampok ng makukulay na ladrilyo, semicircular arch at matayog na kampanaryo. Istruktura ng simbahan. Ang Transfiguration Chapel, ang pangunahing gusali ng Calarega, ay itinayo sa tuktok ng isang burol na nagbibigay ng malapuskad na tanawin sa kabundukan at kalikasan sa paligid. Ang istruktura nito ay binuo ng pulidong ladrilyo at bato at nagbibigay ng matibay na klasikong anyo na akma sa pagmatagalang panahon. Isang matayog na kampanaryo na sumisimbolo sa pagtawag ng Diyos sa mga deboto. Malawak na bintana na nagbibigay ng natural na liwanag sa loob ng simbahan at nagpapatingkad sa mga stained glass na disenyo. Interior design ng simbahan. Sa pagpasok sa loob ng Calarega Church, sasalubong sa mga bisita ang makukulay na stained glass window na naglalarawan ng iba't ibang eksena mula sa buhay ni Kristo at mga santo. Ang mga ito ay nagbibigay ng espiritual na inspirasyon habang ang araw ay dumadaloy sa loob. Lumilikha ng isang mapayapang ambience, simpleng altar na yari sa kahoy at bato, na nagpapakita ng kabanalan at kasimplihan ng pananampalatayang Kristiyano. Ang arkong bato at kahoy na nagpapakita ng sining at galing ng arkitektura sa hango sa sinaunang simbahan sa Europe. Isang tahimik at sulimning atmosfera na lalong pinaganda ng natural na tanawin mula sa bintana na nag-aalok ng isang malalim na koneksyon sa kalikasan at pananampalataya. Maliban sa simbahan, may mga karagdagang pasilidad ang Calarega tulad ng hanging bridge na nagdadala ng mga bisita sa iba pang bahagi ng lugar para magmuni-muni. Ang koi pond at fountain na sumisimbolo ng kapayapaan at bagong buhay. Retreat house at conference hall na ginagamit para sa spiritual retreats, kasalan at iba pang banal na pagtitipon. Calarega Church ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, kundi isang simbolo ng kapayapaan, pananampalataya at likas na kagandahan mula sa arkitektural nitong disenyo na may impluwensyang Espanyol hanggang sa tahimik nitong paligid na puno ng mga halaman, namumulaklak at lunti ang tanawin. Tunay ngang isang espiritual na tahanan ito para sa mga nagnanais ng kapanatagan at panibagong inspirasyon sa kanilang buhay.